the fuck going on? Lil Tay's dropping the youngest link of the century. Mark your calendars tomorrow, 3 p.m. EST. Siya si Lil Tay at alam mo ba, kumita siya ng $1 milyong sa loob lang ng 3 oras. Tama ang narinig mo. 3 oras lang. Nagawa niya ito nang magbukas siya ng kanyang OnlyFans account sa mismong ika-18 niyang kaarawan. Ang OnlyFans ay sumikat bilang isang platform na kilala dahil sa mga adult content. Pero ang tanong, sino nga ba si Lil Tay? Siya ang batang nag-viral noong 2018 dahil sa pag-flex ng mga luxury cars at mga bundle ng pera. Na, sa totoo lang, hindi naman kanya. At hindi lang iyon. May pinagdaanan din siyang mabigat dahil hiwalay ang kanyang mga magulang at siya mismo ay naipit sa matinding custody battle. Kung gusto mong malaman ang kanyang buong kwento, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Ipinanganak si Claire Eileen Keyhope, mas kilala bilang Lil Tay, noong Hulyo 29, 2007 sa Atlanta, Georgia, USA. Bagamat doon siya isinilang, lumaki siya sa Vancouver, Canada, dahil hati ang custody ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay isang abogado, samantalang ang kanyang ina ay isang real estate agent. Sa unang tingin, parang simple lang ang buhay niya. Hindi mayaman pero hindi rin naghihirap. Ngunit tulad ng maraming batang galing sa pamilyang hiwalay ang mga magulang, lumaki siya sa gitna ng tensyon, alitan, at iba't ibang desisyon ng matatanda. Maraming nagsabi na dito nagsimula ang ugali niyang palaban at maingay. Sa murang edad, natuto siyang ipaglaban ang sarili at gumawa ng paraan para mapansin. Taong 2018 sa edad na siyam, sumabog ang pangalan ni Lil Tay sa social media. Kasagsagan iyon ng Instagram at YouTube hype at lahat gustong maging viral. At dito pumasok si Lil Tay. Lil Tay just copped a brand new Ferrari. Minsan nakasandal siya sa mga luxury cars, minsan nasa loob ng mansyon, at minsan ay may hawak na cellphone na mas mahal pa kaysa gamit ng matatanda. Kaya ang tanong ng karamihan, totoo ba ang pera at mga kotse na yan? O props lang? Lumabas na karamihan sa mga luxury cars at mansyon ay hindi sa kanila. Galing ito sa mga real estate listings na hinahawakan ng kanyang ina. Kumbaga, ginamit lang nila bilang props para sa content. Pero sa internet, hindi mahalaga kung totoo o hindi. Ang mahalaga ay atensyon. At iyon ang nakuha ni Lil Tay milyon-milyong views at followers. Sa murang edad, nakilala siya bilang isang meme at internet celebrity. Kasabay ng kasikatan, dumating din ang mga batikos. May mga nagsasabing ginagamit siya ng pamilya para lang kumita. May mga nag-aalala na hindi naaangkop ang kanyang mga sinasabi at ikinikilos bilang bata. At higit sa lahat, nauwi ito sa custody battle ng kanyang mga magulang. Dahil dito, noong kalagitnaan ng 2018, bigla na lang siyang nawala sa social media. Walang posts, walang videos, parang naglaho ang batang minsang pinakamainit na trending sa internet. Makalipas ang ilang taon ng katahimikan, muling nabalita si Lil Tay noong 2023. Pero hindi dahil sa comeback video, kundi dahil sa isang shocking headline. Ayon sa isang post, si Lil Tay at ang kanyang kapatid ay namaalam na. Agad itong nag-trending. Lahat nagulat, nalungkot at nagtaka. Pero matapos ang ilang araw, lumabas ang totoo. Hindi siya patay. Ayon kay Lil Tay mismo, nahack ang kanyang account at ang balitang iyon ay isang hoax. Muling naalala ng mundo ang kanyang pangalan. At kahit sandali, bumalik siya sa spotlight. Pagsapit ng Hulyo 29, 2025, opisyal ng 18 taong gulang si Lil Tay. So, it's my 18th birthday on July 29th, and every mail has been counting down to it and literally telling me to drop the link the second I turn 18. At ilang araw lang matapos ang kaarawan, nag-anunsyo siya. Magbubukas siya ng OnlyFans account. Para sa marami, ito ay nakakagulat at kontrobersyal. Mula sa pagiging batang flexer at meme ng internet, heto na siya ngayon. Isang dalagang gagamit ng adult content platform para kumita. Pero gaya ng dati, alam ni Lil Tay kung paano gamitin ang internet para maging headline.
Sa unang 3 oras ng pagbubukas ng kanyang OnlyFans, ipinakita ni Lil Tay ang kanyang kinita. Umabot ito sa mahigit $1 milyong. Oo, mahigit 1 milyon. Sa loob lang ng 3 oras. Nangyari ito dahil sa mga subscriptions, private messages at tips. At hindi pa doon natapos. May mga ulat na sa loob ng 2 linggo, maaari siyang kumita ng hanggang $15 milyong. Kung dati pinagtatawanan siya dahil sa fake flex, ngayon wala nang makapagsasabi na peke ang kanyang pagiging milyonarya. Hati ang opinyon ng mga tao dito. May mga natuwa, lalo na ang kanyang mga fans na kalalakihan. Pero mayroon ding hindi natuwa, lalo na ang kanyang kapatid na lalaki. Maraming haka-haka ang lumabas tungkol sa dahilan kung bakit niya ito ginawa. Ngunit ang pinakamalaking dahilan na nakikita ng marami ay pera. At kung anuman talaga ang nasa isip ni Lil Tay, siya lang ang tunay na nakakaalam nito. Hanggang dito na lang muna ang kwento ni Lil Tay. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan mo. Maraming salamat!